Power Tools inventory. So guys, andito tayo ngayon sa bahay. Mag-inventory tayo ng power tools natin at ibang kagamitan natin. So matagal na rin itong Limebak. I-check natin yung mga tools natin kasi baka may humiram kay Mrs. Hindi nila binabalik, kaya i-check muna natin yung power tools natin. Start tayo dito sa makita na impact drill natin. Yan. Impact drill. Yan, impact drill din. Jigsaw. Brand Hitachi. Hitachi na brand. Tapos itong planer natin, electric planer. Makita na brand. Yan, ito pa yung mga matatagal na planer. Yan. Yan, red yung tatak. Yung iba kasi lumalabas ngayon, yung white na tatak eh. Tapos yung kulay niya, nag-iba rin yung kulay ng plastic niya, yung PVC. Ito yung mga original na Makita. Router. Makita rin. Sa circular saw. Makita rin ito, circular saw na to. Yan, naalis lang yung ano niya. Circular saw, tapos hammer drill. Yan. Chipping gun ang tawag dito sa construction site natin. Pangtibag ng concrete. Yan, ito yung isa nating malaking angle grinder. Pangputol ng malalaking bakal to, makakapal. Kaya ganito siya, malaki yung talim ng ngipin. Tapos ito yung pangputol ng rebars natin. Kasi mas maliit siya, mas magaan, mas madaling gamitin. So punta naman tayo dito sa acetylene. Bagong bili lang natin tong acetylene na ito. Gagamitin natin sa pangputol sa mga I-beams natin sa roofing. Kasi minsan maghirap mag-cutter kapag yung cutting disc ang ginagamit natin sa mga I-beams natin, kaya mas maganda itong acetylene natin. Ito sa chainsaw din natin. Meron tayo nito, mas maliit. Tapos yung isa steel na brand. Hindi ko alam kung Germany yung manufacturer niyan. Pero kadalasan kasi steel yung brand ng mga chainsaw namin dito. Ito yung sa ito yung mas maliit na mas gamay ko tong gamitin. Ang brand nito Homelight. Yan, Homelight. Tapos itong 300 amperes natin na welding machine. Ang ano naman ito is Powerhouse. Maliban sa Powerhouse na ito, meron din akong mas maliit na welding machine, 300 din. Pero nasa isang site, hindi ko pa nakukuha. Ito yung hammer natin. Antigo to, kaya mahirap makahanap ng ganito. Antigo to. Ang mga saw natin. Riveter. Meron. Handle ng welding machine. Ito. Ito yung sa drill natin. Yan. Bala ng drill natin yan. Yan. Ito
ito pang bakal to eh. Yan mga flat screw saka Phillips screw. Meron. Bala ng circular saw. Meron. Bosch na brand. Yan. Mga imbak natin. Ito na bala ng circular saw natin. Yung mga iba dito, hindi ko alam kung kailan ko nabili ito. Oh, yan. Ito, syempre, nagwi-welding tayo sa framing natin. Ginagamit din natin ito. Meron din yung self-darkening na na face cover natin. Yan. Ito yung torch ng acetylene natin. Importante yan, lalo na kapag mag-cut tayo ng I-beams. As ito, meron din tayong grass cutter dito kapag naglilinis tayo before ng construction. Mahirap maglinis ng mga ng mga grass, kaya kailangan din natin itong grass cutter lalo na kapag magli-layout tayo ng foundation. Mag-start pa lang tayo maghukay. Kailangan to. So, okay, so far so good. Wala naman tayong nawawalang tools, power tools. Yung iba nasa site. Yung mga pang-roofing, mga pang-latero natin nasa site kasi, kaya di natin nasama dito. Ang mga ito kasi yung mga stock na tools natin dito sa bahay na hindi natin masyadong nagamit sa pagsiling sa roofing. Pero ito, pag may project tayong kaya kailangan ito, nilalabas natin to. Kaya ako dino-double check yung kasi baka may nawawalang tools natin mahirap naman. Okay. So may iba pa tayong kulang na tools dito, yung portable na pang-test ng kahoy, yung table saw, kaso mahal yun maabot tayo ng 40,000, kaya tsaga-tsaga na lang muna tayo dito sa circular saw. Ito pala yung ginagamit nating pang layout ng foundation. Yan, kailangan nating mahaba lalo na kapag maglalatag tayo ng tansi natin sa sa string line natin sa foundation. Ito yung ginagamit natin, yung malaking square na to. Steel square ang tawag nila dito. Steel square. Tapos ito, balikan natin itong malaking angle grinder na ito. Supposedly ito yung pinapangkat natin ng I-beam natin kasi malaki. Kaso masyadong malakas yung impact niya, malakas yung kickback niya. Kaya delikado. Kaya napabili tayo ng acetylene. Ito purpose natin, kaya nang sabi ko kanina, pang I-beam to. Okay. Ito naman guys yung ginagamit natin sa on-site natin na pinagtatrabahuan. Yung isa na binidyohan ko, andun lang yun sa bahay kasi hindi ko pwedeng ilabas yun. Ito yung 300 amperes na ProKit na welding machine. Ito yung dinadala ko kasi portable. Yung isa kasi masyadong malaki, mabigat. Tapos yung grinder ko, local lang yan. Yan yung ginagamit ko. Ayaw kasing gamitin sa site namin yung yung grinder natin na makita. Yan. Oh guys, ito tignan naman natin yung loob ng motor natin. Yan. Dito ko nilalagay yung mga tools ko dito sa top box. Tignan natin kung anong laman nitong top box. Dito ko nilalagay yung power tools ko. Ito yung cordless drill natin. Lagi-lagi kong dala-dala to.
saka blind rivets. Ito natin. Drill natin, impact drill natin. So yan, yung top box natin kayang-kaya niyang dalhin lahat yun. Kaya gusto ko tong ganitong top box na ginagamit kasi dito ko nilalagay lahat ng gamit ko. Tignan natin yung compartment nito. Yan. Ito lagi kong ginagamit to kasi nagro-roofing tayo. Kailangan natin to kasi masyadong mainit. Itong high visibility vest natin. Siyempre itong record book natin, dito natin nilalagay lahat ng records natin sa site natin. Yan. Hindi dapat mawala yan. Kasama yan dala-dala. Gamit natin sa pangyero. Vision snip. Siyempre hindi mawala itong gloves natin. Importante ito. So yan lang ang dala-dala ko. Ito lagi ang dala-dala ko pag pumupunta ako sa site. Kaya gustong gusto ko tong motor na P6 kasi malaki yung compartment niya, marami yung mailalagay ko na tools natin. Tapos bumili na rin ako ng compartment box para paglagyan natin dito sa power tools natin. Ito, kahit wag na tong madala, kahit maiwan mo na to, wag lang ito. Kailangan kasi natin ito eh. Kapag nag-gutter tayo, nag-fabricate tayo ng gutter, kailangan natin to. Kasama yun sa evasion slips natin, riveter, rivets. Ito, dala-dala ko rin ito. Saan ako magpunta? Ayan.